Ano yung ating series? So, indescribable. No? We're talking about, syempre, si God. No? Yung pagiging indescribable ng Panginoon. And then, from that series, no, meron tayong tatlong topic na pag-uusapan. So, let's proceed dun sa ating mga slides. Okay. So yung ating pong text for this morning is found in Psalm chapter 8, no, the whole chapter. Okay. So let's start reading, mga kapatid. Verse 1, ready, go. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. From the mouth of infants and nursing babes, you have established strength because of your adversaries, to make the enemy and the revengeful cease. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. Verse 4, what is man that you take thought of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Of course, it's a psalm of, sino? David, the shepherd boy. At naniniwala ko na compose niya tong psalm na to. Siyempre, ano siya, di ba? Shepherd, pastol ng mga tupa. Siguro, gabi, habang nagpapastol siya ng kanyang mga tupa at maliwanag ang langit, no? Maliwanag ang buwan, ang bituin, ang buwan at saka ang mga bituin, nakahiga siya. And then nakita niya, 'di ba, kung gaano kaganda yung creation ng God. Nakita niya yung mga heavenly bodies, no, kung paano napakaganda. Parang it's a sandwich, it's a sandwich scripture nagsimula dun sa O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. And then, doon din siya nag-end. So, etong Psalm 8 na to, it pertains about God's creation. Okay? Yung creation ng God. Kung paano kaganda, kung gaano ka-awesome, kung gaano parang ka-complicated, no, yung creation ng ating Panginoon. So, our topic for this morning is entitled Indescribable Creation. So we will be talking today about God's creation o yung nilikha ng Diyos. Pakitingnan nga natin yung ating katabi. Mukha ba siyang nilikha ng Diyos? Sino kaya lumikha sa Kanya? Ayan. One of the primates. Ano sa tingin nyo? The highest form of animal based on Charles Darwin at saka yung kanyang theory, no, the theory of evolution. So, alam natin na ano sa tingin nyo? Can-rate ba siya ni God? Or ng tatay at saka ng nanay niya? Medyo pilosopo ang dating. So, bago pa tayo magpatuloy, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, we praise you. We thank you, Lord God. At gusto po namin na sa umagang ito at sa buong series ay ma-inspire po kami, Lord God, kung gaano po kayo kakapangyarihan, kung gaano po kayo kadakila, Panginoon. Since the beginning of time, Lord God, you have shown wonders to man, to your creation, O Lord God. At Lord, sa pag-aaral po namin about this series, Indescribable, mas makita pa po namin kung gaano po kayo kalaki sa aming mga buhay. At sa pagkakita po nito, Panginoon, ay mawala yung focus po namin dun sa aming mga problema,
mawala yung focus po namin dun sa mga difficulties, dun sa mga challenges, Lord God, na kinakaharap po namin, and we will begin to focus on you. We will begin to focus on how big is our God, O Lord. At nang sa gayon ay makita po namin na itong mga bagay na ito, yung mga nangyayari sa aming mga buhay, yung aming mga kinakaharap ay very little compared to you, Lord, na aming sinasamba, na aming pinupuri at aming pinaglilingkuran. Sa umaga pong ito, kayo po ang siyang madakila. Ang kapangyarihan po ninyo ang siyang patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Alam po namin, Lord God, behind the scenes, Lord, you are working wonders, you are working miracles, Lord God. Hindi po kayo humihinto sa pagkilos sa aming mga buhay. May mga pakiramdam lang po kami, Panginoon. Minsan, naakala po namin, you are nowhere to be found, O Lord God. Pero yung truth ng inyong salita, ang sabi po ninyo, you never leave us nor forsake us, Lord God. At you are always our ever-present help, Lord God, in times of our need, in times of our trouble, Lord. Salamat po sa mga katotohanan yan. At nawa ay patuloy na mag-sink in yan sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, Panginoon. At nang sa gayon, Lord God, ay patuloy ka naming madakila, patuloy ka naming mapapurihan, at patuloy ka naming maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, Lord, i-meet po ninyo lahat po ng needs ng bawat isa na narito, Panginoon, and even, Lord God, all your people, all the local churches, Lord God, the local congregation, Lord God, that are gathered today to praise you, to worship you, and to listen to your word, O God. Maraming salamat po sa inyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So, verse 1 hanggang 3, mga kapatid, binabanggit doon yung splendor of heaven, no, the universe. So, etong si David, while meditating, while contemplating, nakita nga niya yung mga stars, no, the moon, the stars, the heavenly bodies. At that time, wala pa naman yung Hubble telescope. Di ba? Nung time noon, nung ancient time, it's different from today. Ang dami ng mga, because of the Hubble telescope, because of NASA, di ba? Dahil dun sa NASA, ang dami ng mga na-discover ng mga heavenly bodies, no, mga celestial, anong tawag dito, kung ano man yon, na-discover na dati ay unknown sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila alam etong mga stars na to, itong mga heavenly bodies na to. So, si David, while contemplating, while meditating, nakita niya yon. No, yung vastness siguro ng universe. Siguro habang nakatingin siya dun sa langit, inisip niya, gaano kaya kalawak etong kalawakang ito? Gaano kaya kalawak etong langit na aking nakikita? No, so parang he began to be parang amazed dun sa creation ng ating Panginoon. At dun sa verse 1 hanggang verse 3, binanggit niya doon yung heavens. Diba? The sun, the moon, and all the stars. So parang basic science, diba? Alam natin, tayo ay nasa San Pedro, Laguna. Okay? At ang San Pedro, Laguna ay nasa, of course, province ng Laguna. In other words, tayo ay nasa Earth. Diba? Basic science yan. And then, alam natin, anong tawag dito, ang Earth, it revolves around the orbit of the Sun. Diba? Kasama yung, anong tawag natin dyan? Anong tawag natin dyan? Yung Mercury, diba? The planets, diba? The solar system. Okay? So, ngayon, no, because of NASA, because of the Hubble telescope, tsaka dun sa karunungan ng tao, technology, nakita na natin as far, no, ang lawak or ang laki na ng nakita at itinuturo sa atin ng science about the known universe. Okay? So parang for us to see parang a glimpse ng kung gaano ka awesome, 'di ba? Kung gaano ka mind-boggling yung creation ng Panginoon about the universe,
let's look at this video. Tingnan po natin tong video. Ako mismo gumawa niyan. Hindi. Kala, yabang lang eh, no? Okay, panoorin po natin.
Okay. So what do you think, mga kapatid? Kung yung fact na yan ay available na nung time ni David sa atin, alam natin yan, di ba? Naintindihan natin. Tinuturo yan sa atin ng science. Sino dito, natatandaan pa yung kanyang napag-aralan about science? No? So, naintindihan natin. No? So, dun sa ipinakita, ganoon kalaki, ganoon kalawak no, ang universe. So, that time, no, yung available ngayon na fact no, sa atin about the universe, hindi pa yun alam ni David. But, tingnan ninyo kung ano yung kanyang reaction. Diba? While contemplating. Ano yung sabi niya? O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. So, ganun siya kalawak. Ganun ka-awesome. Yung nakikita po natin, mga kapatid, sa video lang yan, di ba? Dun sa mga picture. But what if, kung magkaroon tayo ng first-hand experience, di ba? Makita talaga natin yon. If we will go to NASA Observatory, tapos siguro, yung magkaroon tayo ng opportunity na makasilip dun sa Hubble Telescope, baka wow. Wow, yun yung ating magiging yun yung ating magiging reaction. Ito pa, mga kapatid, na merong anong tawag dito, na nasilip din no ang NASA. Ano 'yan? Ano yung shape niya? Di ba parang kamay? No, ito ay nasilip din, parang pinapakita lang din dito how powerful no kung gaano kapag inisip mo yung kapangyarihan ng Panginoon, it's really mind-boggling. No? It's the shape of a hand at ang sabi ng NASA, isa pang pindot, no, it's parang the hand of God. No? So NASA presented the cosmic hand in the universe, sabi nila, the hand of God. So nakita nila yan, nasilip nila on April 17, 2009. Sabi niya, according to the experts, the hand was created when a star exploded in a supernova resulting in the radiance of electromagnetic energy. The energy created a dust plus etc. etc. No? So, yun yung mga pangyayari dun sa universe na hindi talaga naman nakikita ng ating mata. 'Di ba? So God's creation, lalong-lalo na pertaining to the universe, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-comprehend. Hindi pwedeng i-grasp ng ating kaisipan yung mga wonders na ginagawa ng God pertaining to His creation. Now, eto pa, mga kapatid, bago ma-discover ni Columbus na the earth is round, kasi before, yung mga ancient people, they have a belief that the earth is flat. No, parang meron lang kalabaw. Nandun lang siguro nandun lang dun sa likod ng kalabaw, or parang merong nagbubuhat. No, pero sabi ng Job chapter 26 verse 7, He hangeth the earth upon nothing. No, so wonders of wonders. No, ganyan ganda. No, ganyan nakaka-amaze yung creation ng Panginoon. So, yung creation ng universe, mga kapatid, what does this tells us about God? Ano yung sinasabi nito sa atin patungkol sa Diyos na ang God ay number one, unexplainable. No, hindi mo siya pwedeng ipaliwanag. Yun ngang Trinity, di ba? Kapag pinag-usapan yung Trinity, it's already mind-boggling. Ang hirap ng nun. Ang hirap ng ipaliwanag. Paano naging isang Diyos tapos tatlong persona? Okay? So there are many things about God na we cannot really explain. Siguro, pagdating na lang natin ng harap-harapan dun sa langit at makakausap natin si Jesus, makakausap natin ang God the Father, saka natin maintindihan yung mga bagay na
hindi natin naintindihan. No? So, the complexity of the universe tells us that God is unexplainable, that God is uncontainable. Diba? Hindi mo pwede siyang parang put God in a box. In other words, you cannot limit God. Okay? So minsan kasi gusto nating limitahan ang Panginoon eh. So when we pray, kaya kapag nananalangin tayo, sinasabi natin, Lord, dapat ganito ka lang kumilos sa buhay ko Na Lord, dapat ganito ka gumawa ng miracle sa buhay ko Parang gusto natin, ang gusto nating mangyari sa Diyos minsan ay siya ay maging dekahon. No, hindi natin pwedeng i-contain. Hindi mo pwedeng ilagay sa isang box ang God. Hindi mo siya pwedeng ilagay doon sa isang dambana at sasabihin mo sa Kanya, oh God, dyan ka lang huwag kang aalis dyan. Alis ako ng bahay, dapat pagbalik ko, nandyan ka pa rin. No? You cannot do that. Hindi mo pwedeng gawin yun sa Diyos. Why? Kasi God is uncontainable. Amen? Gising pa kayo? And then, pangatlo, God is unfathomable. No? Hindi siya malirip ng ating mga kaisipan. Diba? Kaya nga nandiyan yung mga attributes of God na intindihan natin, yung omniscience, omnipresence, and omnipotence of God. So we cannot really fathom God. Hindi natin siya pwedeng malirip ng ating mga kaisipan. So yun yung ipinapakita sa atin nung universe, yung ating pinanood. Sabi natin, wow. Diba? Ngayon, ito yung transition, mga kapatid. Pagdating dun sa verse 4, and then pababa hanggang verse 6, from the terrestrial bodies, nakita niyo yung heaven, yung moon and all the stars, bigla niyang nakita ngayon, or bigla siyang napunta dun sa kanyang sarili. From the creation of the universe, mga kapatid, si David, ang naisip naman niya, yung kung papaano siya kinreate ng God. Are you following? Nasusundan nyo? So from universe, bigla siyang nag-shift dun sa tao. So, nakatingin siya sa langit, looking at the heavenly bodies, and then after that, tinignan niya yung kanyang sarili. So compared to the known universe, yung creation ng God sa universe, i-compare mo yung sarili mo, nakita niyo naman. Di ba? Nakita niyo kung gaano tayo kaliit. Tama? Amen? Di ba? Starting from the Himalayas to Tibet, di ba? The earth, and then mula dun sa what if kung hindi lang universe, meron palang multiverse. Diba? Hindi pa natin alam yon. Kasi yun pa lang yung na-explore ng mga telescopes. Diba? So, compared, mga kapatid, nagkaroon ng parang transition or shift from the creation of the universe, napunta siya dun sa kanyang sarili. At na-realize niya how frailty and how small he is compared dun sa creation ng God, dun sa universe. Kaya, pagdating dun sa verse 4 and 5, sabi niya, so after nung pagtingin niya dun sa creation ng God sa universe, bigla siyang nag-shift dun sa kanyang sarili. Sabi niya, what is man that you take thought of him, and the Son of Man that you care for him. Sabi niya, sino ang tao or ano ang tao para bigyan mo ng ganong klaseng atensyon? Tama? Nakikita nyo? Get the point? Di ba? What is man? Kung tutusin, napakaliit ng tao. Di ba? So compared dun sa other creation, God has so many things to do. Kaya nga di ba, yung sabi ng ibang tao, hindi ako naniniwala na bago ako bigyan ng atensyon or bago ako bigyan ng kaukulang pansin ng Diyos, bibigyan muna niya ng pansin yung ibang mga problema ng universe. Di ba?
masyadong busy ang Diyos kung papaano hindi dapat nagbabanggaan yung mga planets, 'di ba, na kinakailangan yung mga stars nandun sila doon sa mga tamang positions nila and the constellation, etc., etc. So maraming pinagkakaabalahan or mas maraming bagay na dapat intindihin ang Diyos kaysa sa akin. Nagkaroon na kayo ng ganong kaisipan? Na there are times na ikaw ay nagpe-pray and parang it seems there's no answer. Walang sagot dun sa iyong panalangin. Sabi mo, Lord, siguro busy ka. Baka nasa Mercury ka. Or baka nasa Neptune ka at inaayos mo yung, ito ba yung merong ring, ang Neptune? Baka inaayos mo yung ring nung Neptune. O baka nandun ka sa pinakamalayong parte ng universe. Pero hindi ganon. No, hindi ganon. Kaya nga, etong si David, he was so amazed na after looking at the universe, sabi niya, ano yung special sa tao? Di ba? Ano yung special sa akin na binibigyan mo ko ng undivided attention? Mga kapatid, what is special in man na binigyan siya ng Diyos ng undivided attention na sa simula pa lang na alam niyang magfo-fall ang tao, magkakasala ang tao, mahihiwalay sa kanya, meron na kagad siyang plan to redeem mankind. Naintindihan niyo yung point? What is so special in you and me, mga kapatid, para mamatay ang Son of God, si Jesus Christ, the God-man, no, or ang Diyos na nagkatawang tao, namatay para bayaran ng ating mga kasalanan. What's so special in us? Ano yung meron ka? Ano yung meron ako para bigyan tayo ng Diyos ng undivided attention? Tingnan nga natin yung katabi natin. Ano kayang special na bagay na meron siya para pag-ukulan siya ng pansin ng Diyos at mamatay si Lord para sa Kanya? Anong meron siya? Bukod sa gwapo siguro siya, maganda siya. Yung iba umiiling eh. Parang wala naman eh. Parang wala naman ako makitang special dito eh. Di ba? So, kapag inisip natin yon, mga kapatid, kinontemplate natin yon, ano nga naman meron tayo para pag-aksayahan tayo ng oras, ng panahon ng Diyos, even to the point of sacrificing His only begotten Son to die at the cross for us. Gets? Andiyan pa kayo? Gising pa kayo? Sabi niya, what is man that you take thought of him, and the Son of Man that you care for him? Ang dami niyang dapat bigyan ng kanyang oras at ng kanyang panahon. Mga malalaking bagay na kinreate niya kaysa dun sa tao. Kaya ang question is, what makes man special to God? Ano ba? Okay? Ano ba meron ang tao na naging dahilan para siya ay maging espesyal sa Diyos? Tingnan niyo mga kapatid. Espesyal nga ba tayo? Special ka nga ba? Pero minsan, di ba, ang tingin natin doon sa ibang tao, hindi naman special eh. Special child, buti pa. Lalo na kapag medyo hindi mo kasundo, medyo masama ugali, di ba? Hindi pa yan Christian. Yung iba nga, Christian na nga eh, di ba? Hindi mo pa rin kasundo eh. Away-away pa yan eh, di ba? So, special nga ba yan? Pero, the mere fact, mga kapatid, na sinabi ni David, na what is man? Diba? What is man? No? That you care for him. What is man? Parang that you
that you would visit him. So ano yung special dun sa tao? Next, yung kasunod na. Yan. Ano ba yan? Nakikita ninyo? So, it's a parang description of Genesis chapter 2, verse 7. No? Kung paanong, nakita nyo yung kamay, di ba? At from the dust of the earth or the dust of the ground ay kinikreate no, ang tao, si Adam. Genesis chapter 2, verse 7, sabi doon, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Saan daw nilikha ang tao? Sa alabok. So what's special in us? Ginawa lang naman tayo sa alabok. Ama? Ginawa lang naman tayo sa alabok. Compared, di ba, with other, yung creation of God, nakita natin, nilikha lang naman tayo dun sa alabok. Sabi niya, dust of the ground. Di ba? Sinasabi sa atin ng mga scientists na kung ano yung components ng lupa, ganun yung components na meron ang tao. Tama ba yon? So kung paano ang lupa, meron siyang oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon, no, yung mga elements na meron ng Earth's crust, no, yung lupa, ganun din ang tao. So ang composition ng tao, compose siya basically ng hydrogen, di ba? Ng nitrogen, carbon, yung ibang, kung ano yung components, no? Na meron ang lupa, ganun din meron ang tao. Ipinapakita lang doon, mga kapatid, na ang tao talaga ay galing sa alabok. That is another parang discovery ng science. Ipinapakita sa atin that the Bible is true. Okay? Hindi siya parang nag-evolve lang. So, wala naman talagang special. Physically speaking. Di ba? Physically speaking, we're just made of the dust of the earth or the dust of the ground. Wala naman talagang special dyan. Meron lang atay, di ba? Balon-balunan, merong puso, merong isaw, isaw, bituka, etc., etc. No? So, hindi yung kanyang physical, anong tawag dito, components, ang nagpapaspesyal dun sa tao. Tama? It's not the body. Ngayon, makinis mukha mo. Makapagising mo bukas, hindi na makinis yan. Di ba? Ngayon, ubas. Mga baka 10 years, 20 years from now, pasas na yan. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, from the dust of the ground, no, mula dun sa alabok ng lupa, dun ka kinuha, at sabi niya, ikaw din ay babalik dun sa alabok ng lupa. Dust to dust, ashes to ashes. Tama? Bumabalik din yun sa sa alabok eh. Ngayon lang maganda yan, siguro pag 15, 20, pero pag medyo 55, 60, medyo magano na yan. Di ba? Medyo nawawala na nawawala na yung mga physical attributes na hinahanap minsan ng isang lalaki sa babae at ng isang babae sa lalaki. Okay? Nawawala yan. So it's not the physical. Ito yung nagpapaspecial, mga kapatid, sa tao. Yung second part ng verse 7, ang sabi niya, so first part, the Lord God formed, sabi niya, man into the dust of the ground. And, ano yung sumunod na ginawa? And breath into his nostrils. Ano yung sabi? And breathe into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Before etong part na to,
no, nung i-form ng God ang man out of the dust of the earth or the ground, wala naman siyang buhay eh. Lifeless siya eh. Di ba? At kung hindi siya hiningahan nung breath of God, yung breath of God, it also means the Spirit of God. Okay? The Spirit of God, nung hingahan ng Diyos, yung lifeless body made out of the dust of the ground, dun siya nagkaroon ng buhay. At ang sabi, siya ay naging living soul or living being. Naging living being lang no itong tao nung parang a part of God ay, alam niyo yon, no, bahagi, parang isang bahagi ng Diyos, inihinga niya o inilagay niya dun sa tao. So parang something in God na through yung paghinga niya dun sa nostril ng tao, parang in-infuse. Alam niyo yung word na yun? In-infuse niya yung isang part niya doon sa tao. Nakukuha niyo mga kapatid? So, there's something in man na kung saan yun ay bahagi ng Diyos. Something like that. A part of God, parang meron ako na parang yung nangyari. Wala naman dati si di ba? Si Eve. It's only Adam. Okay? So anong ginawa ng God para lumitaw si Eve? Pinatulog si Adan. Di ba? Tapos ano yung ginawa? Kumuha dun sa kanyang tadyang at mula doon na-create si Eve. So si Eve, siya ay bahagi ni Adam. So parang ganon, no? God, tapos Adam, so merong bahagi ng God na inilagay niya kay Adam at si Adam naging living being. A part of God infused in Adam at yun yung special sa tao. Yung part of God. At doon nabuo yung Genesis chapter 1, verse 26. Ano yung sabi doon? God created man in His image according to His own likeness. So every living being, mga kapatid, every human being, merong part, kahit pa nag-fall yan, kahit nagkasala ang tao, meron pa ring part of God na nandoon sa bawat bata or sa bawat tao na ipinapanganak o isinisilang dito sa ibabaw ng mundo. At yun yung parang naku-quicken, nagiging alive, nagiging buhay kapag nagkaroon ng relationship kay Christ. Nagkakaroon ng parang spiritual regeneration, yung spirit na inilagay ng God, yung part of God, nagiging buhay yon. Kaya nagkakaroon, parang nagiging buhay yung relasyon ng isang tao sa Diyos at nakakapag-communicate, mga kapatid, ang isang tao sa Diyos. Naintindihan po natin? So yung Spirit of God, yung Spirit ng God na inilagay niya sa tao, that makes man special. Anong creation ng God? Sa lahat ng creation, sa lahat ng nilikha ng Diyos, alin doon ang in-infuse lang niya ng kanyang Spirit? Yung stars? Meron bang Spirit of God ang stars? Ang sun? Ang moon? Ang universe? The animal kingdom? Meron bang Spirit of God? Wala, di ba? Only man was created in the image and likeness of God. And that makes him special of all God's creation. I hope maintindihan natin yon, no?
Kasi kapag naintindihan natin yon, marirealize din natin kung gaano tayo kaspesyal sa Diyos. Amen? Sa lahat ng nilikha ng Diyos, mga kapatid, sabihin natin, ano ba yung parang pinakamaliit na organism na nilikha ng Diyos? Ano yung pinakamaliit organism na nilikha ng Diyos? Langgam? Okay. So, yung pinakamaliit na nilikha ng Diyos, any form of organism, ano ba yun? Useless? Or in other words, meron kayang kinreate ang God na useless or worthless? Ibig sabihin, walang value. Tingin nyo. Magkikreate kaya ang God ng isang bagay at sabi niya, walang kwenta to, basura, tapon na to. Do you think God will do that? Gagawin kaya ng Diyos yun? Diba? Sa lahat ng creation ng God, lahat ng nilikha ng Diyos, merong halaga yan. Merong value. That makes God's creation indescribable. Amen po? So yung tinuturo sa atin, no, ang lesson na itinuturo sa atin na itong topic na to is this. Pwede natin sabay-sabay basahin. Ready, go. God. Naniniwala kayo dyan? Na walang nilikha ang Diyos na something para lang ito ay maging nothing. In other words, parang basura, garbage, trash. Diba? So siyempre, pag garbage, ang bagsak niyan ay dun sa basurahan. Okay? So, walang nilikha ang Diyos, no? Walang nilikha siya para lang ibasura. Lahat ng creation ng Panginoon, meron niyang worth, merong value, at merong pakinabang. Lahat ng creation ng God. Plants, animals, stars, moon, etc., etc. Lahat ng creation ng God. Now, of all God's creation, sino yung pinaka-importante, pinaka-special? Sabihin mo, ako. Okay, so ako, tayo. Diba? Of all God's creation, ang tao, ang pinaka-special na creation ng God. Why? Kasi you are created in the image and likeness of God. There's a part of God that is infused in you. Okay? So, ang kasunod niyan, mga kapatid, is since you are God's most important creation, you should not waste it. Diba? You should not waste it. Napaka-importante mo eh. Diba? Huwag mong sayangin yung pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Lahat ng mga bagay na kailangan mo to live successfully and victoriously here in this earth, ibinigay na yan ng Panginoon. Nasa sayo na yan. Pero it's up to you if you will squander it or if you will just waste it. Okay? So, anong sabi dyan? Live with it. Mabuhay ka or mamuhay ka with that kind of knowledge na I'm God's special creation. Amen? Amen. Mabuhay ka. No? Mabuhay ka dun sa katotohanan yon at mamuhay ka dun sa katotohanan yon na ikaw ay special sa Diyos. Na sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ikaw ang pinaka-special. Huwag mo siyang sayangin. Live with it. Sabihin mo sa sarili mo na, I am God's special creation. Special ako sa Diyos. And God is taking care of me.
I am the apple of God's eyes. I am always in the mind of God. I'm a special child of God. Yun dapat yung mga kaisipan na, anong tawag dito? Isinisiksik natin dun sa ating mga maliliit na utak. Na inilalagay natin dun sa ating mga isipan. So live with it. Live with it. Live with that truth na ikaw ay special. Pwedeng pakisabi sa katabi mo, you are special to God. At sabihin natin sa Panginoon, sa Diyos, Lord, I'm special to you. So live with it. Live purposefully. Live victoriously. Only with that, yung truth na yon in mind, doon ka palang, siguro kapag na-realize mo na, of all God's creation, ako lang yung in-infuse niya ng kanyang spirit. Ibig sabihin na part of God is in me. Bakit ko sinasayang ang buhay ko? Bakit ko sinasayang yung oras na meron ako dito sa lupa? Bakit ko sinasabihan ang sarili ko na bobo lang ako, boba lang ako, wala akong kwenta. Diba? Wala naman akong, alam mo yun? Wala naman akong mukhang ihaharap sa mundo. Diba? Parang always afraid. Lagi kang natatakot kung ano yung sasabihin sa'yo nung kapitbahay mo, nung kaklase mo, ng mga katrabaho. Just live with it. Diba? Sinabi na ng Lord special ka Diba? At kapag dineclare ng Panginoon na special ka, wala nang pwedeng magpa-sinungaling niyan or magbaliin yung katotohanan yan. Amen? Amen. So, yun po mga kapatid, yung lesson na itinuturo sa atin nung indescribable creation. Now, of all God's creation, tayo yung pinaka-special sa Panginoon. So, live with the truth, live purposefully, live victoriously. Kapag na-realize mo yung truth na yon, and then you begin to live with it, you begin to think of it, yun yung iniisip mo, mangyayari yun dun sa iyong buhay. I'm special. I'm somebody, not a nobody. Amen? Let's all stand. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Ganyan po kabuti, ganyan kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. At sa oras na ito, kung na-realize mo na, ganun pala ako ka-importante sa Diyos. Ganun pala ako ka-special sa Panginoon. Na dapat pala hindi ko tinitingnan ang aking sarili na basura, worthless. Napaka-special ko pala. Even to the point na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa akin. Ganun ako ka-special sa Diyos. So kung naintindihan po natin yung katotohanan yon, I would like you to give you the opportunity na i-accept si Christ bilang yung Lord and Savior. Na-realize mo na napakahalaga mo sa Panginoon at dahil napakahalaga mo sa Kanya, gusto niya na magkaroon ka ng personal na pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya sa oras na ito, let's just bow our heads. Ipikit po natin yung ating mga mata. And if you want to accept Christ as your Lord and Savior, at nakita mo na, Lord, hindi ko dapat i-waste, hindi ko dapat sayangin yung buhay na ibinigay mo sa akin. I want to know you. I want to serve you. I want to belong in the family of God. Kung yun yung nais mong mangyari sa oras na ito, sumunod ka lang sa panalangin ito. Huwag mong intindihin kung sino yung katabi mo. Ang importante sa oras na ito, yung realization na mahal ka ni Lord, mahal ka ng God, at gusto niya na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Sumunod ka lang sa panalangin ito, Panginoong Diyos, sa oras na ito, na-realize ko na napaka-importante ko sa inyo. Na-realize ko
kung gaano kalaki ang inyong pagmamahal sa akin, na ang turing po ninyo sa akin ay espesyal, hindi basura. Sa oras pong ito, lumalapit po ako sa inyo. I surrender my life to you, Lord. At sa oras na ito, inihiling ko, patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang, sa lahat ng mga hindi magandang bagay na inisip ko patungkol sa iyo at patungkol sa aking sarili. Sa oras pong ito, linisin po ninyo ako at hayaan po ninyo na mula sa oras na ito, magkaroon ako ng personal na pakikipagrelasyon sa inyo. Salamat na ako inyong tinatanggap sa oras na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Lord, napakadakila po ninyo sa aming mga buhay. Napaka-special ng pagkakalikha po ninyo sa amin. At minsan ito po ay sinasayang lamang namin sa mga bagay na walang kabuluhan. Sinasayang lamang po namin sa mga bagay na pangmaterial, mga bagay na pangsamantala, Panginoon, without realizing na yung buhay po namin, Lord God, will extend all throughout eternity together with you. Together with you, our Father, together with our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, and together with all the angels, Lord God, in heaven. Lord, salamat po na dahil special po kami sa inyo, Panginoon, dinisenyo po ninyo kami para makasama po ninyo ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, yung mga panahon na i-spend po namin dito sa lupa, hayaan po ninyo na mas makilala pa namin kayo at kami po ay makapaglingkod sa inyo in our own little ways, Lord God. May pakilala po namin sa ibang mga tao na kaharap po namin kung paano po namin na-realize na special po kami sa inyo. Ganun din, may pa-realize po namin sa kanila na sila po ay special sa inyo. At gusto po ninyo na sila ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Panginoon, salamat po dun sa mga katotohanan ng aming tinanggap sa umagang ito. At salamat po na yung katotohanan ito na kami ay special sa inyo ang patuloy na magdidikta ng aming mga buhay. Salamat po, ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasalamat, tanging sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen.